Magandang araw po sa inyo, Sir Misteryo. At sa lahat na rin po ng mga nakikinig. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Romel. 29 na taong gulang, taga Caloocan City. Matagal-tagal na rin po akong nakikinig sa channel mo. At ngayon lang ako nagdesisyon magbahagi ng sarili kong kwento. Isang pangyayaring tumatak sa buong pamilya namin. Nangyari ito noong taong 2017. Sa gitna ng panahon ng takot at kaguluhan. Isa sa mga naging biktima noon ng madilim na kampanya laban sa droga ay ang tito ko, si Tito Boyet. Hindi naman siya tulak o adik tulad ng sinasabi ng iba. Isa siyang tricycle driver na nadamay lang sa maling pagkakataon. Ayon sa mga kapitbahay, may humintong motorsiklo sa tapat ng bahay nila isang gabi. At pagkalipas lang ng ilang minuto, may 3 putok na narinig. Kinabukasan, natagpuan siya sa gilid ng kalsada. May kartong nakasulat ng salitang pusher, huwag tularan. Pero alam naming lahat na hindi totoo yun. Mabait si Tito, tahimik, mapagmahal sa pamilya. Pagkaraan ng ilang araw, ginanap ang libing niya sa sementeryo malapit lang sa amin. Mainit ang araw, pero ramdam naming lahat ang bigat ng paligid. Habang naglalakad ang mga tao papunta sa hukay, may mga umiiyak, may tahimik lang na nakayuko. Pagdating sa puntod, habang binababa ng mga tauhan ng purinarya ang kabaong, napansin ng pinsan kong si Marco na gumalaw ang takip. Akala namin guni-guni lang o dahil sa hangin. Pero nung tumingin kaming lahat, kitang-kita naming bagyang umangat ang takip ng kabaong. Nagkatinginan kaming lahat. May ilan pang umatras, ang ilan naman napasigaw. Tumakbo ang isa sa mga tauhan ng purinarya at sinubukang buksan ito. Pero hindi na tinuloy ng pamilya. Sabi ng pare, baka sign lang na hindi pa matahimik ang kaluluwa ni Tito. Kaya nagdasal kami. Mahabang dasal, habang dinadasalan, may malalakas na hampas sa loob ng kabaong. Parang may kumakatok mula sa loob. Tumigil na lang nang sinimulan ng ipasok ito sa nicho. Pag-uwi namin, walang nagsasalita. Tahimik ang biyahe at kahit gabi na, hindi ako agad nakatulog. Habang nakahiga ako, may narinig akong mahina pero malinaw na katok sa labas ng bintana. 3 beses. Pagtingin ko, wala namang tao. Pero amoy ko yung parehong amoy ng kandila at bulaklak mula sa sementeryo. Kinabukasan, sinabi ni Mama na nagising siya sa parehong oras. At may narinig din daw siyang kumakatok sa pintuan ng bahay. Lahat kami nakaramdam ng parehong lamig at kaba. Makalipas ang ilang araw, dumating ang balita. Isa sa mga pulis na sangkot sa operasyon kung saan napatay si Tito ay biglang nagkasakit ng hindi may paliwanag. At ayon sa mga nakakita, bago siya pumanaw, paulit-ulit niyang sinasabi na may lalaking kumakatok sa bintana niya gabi-gabi. Nakaputi, pawis na pawis at may pasa sa mukha. Mula noon, naniwala akong hindi talaga matahimik ang kaluluwa ni Tita Boyet ko. Hindi dahil sa paghihiganti, kundi dahil gusto niyang marinig ang totoo. Na ang hustisya na para sa kanya ay kukunin niya kahit sa kabilang buhay. Tuwing undas, dinadalo ko pa rin siya. Tahimik lang ako sa tabi ng puntod at pinagdadasal ko na sana sa wakas nakapahinga na siya. Pero minsan sa bawat pagpatak ng lupa sa puntod niya, parang naririnig ko pa rin yung mahina at pamilyar na katok. Hindi ko alam kung guni-guni lang o kung may kaluluwang ayaw pa rin ilibing ang katotohanan. Magandang araw po sa lahat ng mga nakikinig. Tago niyo na lang po ako sa pangalang Joel. 27 taong gulang. Nakatira po ako dito sa parte ng Cavite. Hindi ko na lang po babanggitin ang eksaktong lugar, pero ang pangalan ng lugar na ito ay hango sa isang santo at ayun din ang pangalan ng simbahan. Matagal na akong nakikinig sa channel mo at gusto kong ibahagi ang isang kwentong matagal nang ikinukubli ng aming bayan. Isang kwento ng kasalanan, lihim at parusang hindi galing sa tao kundi sa itaas.
Noong 2018, nagsisilbi ako bilang sakristan sa isang lumang simbahan dito sa amin. Tahimik at payapa ang lugar, pero may kakaibang aura. Kahit araw, parang may lungkot sa hangin. Doon ko nakilala si Father. Itago na lang po natin sa pangalang Martin. Bagong talagang pari galing sa Maynila. Magaling siya mag-sermon, palangiti at mabait sa lahat. Pero may mga gabi na napapansin kong may bisita siyang lalaki pagkatapos ng misa. Mga alas 10 ng gabi. Hindi ko naman pinakikialamanan. Iniisip ko lang baka kaibigan niya o tagalabas ng parokya. Makalipas ang ilang buwan, bigla siyang naging tahimik, iritable at madalas nagkukulong sa opisina. Minsan, naririnig ko siyang umiiyak habang nagdarasal. Sabi ng mga matatanda sa simbahan, may mga bagay daw sa kanya na hindi dapat alam ng iba. Hanggang dumating ang araw na tumigil siya sa pagdadasal ng misa. Sabi ng mga taga-parokya, umalis daw sandali si Father Martin papuntang Tagaytay. Pero isang gabi, habang nililinis ko ang altar, may narinig akong malakas na galabog mula sa lumang kumpisalan. Pagbukas ko, naamoy ko agad ang amoy ng dugo. Matapang, metaliko ang amoy na hindi mo makakalimutan. At doon ko siya nakita. Nakahandusay, duguan ng mga mata, nakadilat, nakatingin sa krus. Walang kasamang tao. Sa tabi niya, may rosaryong punit at isang maliit na papel na may nakasulat, "Patawad Padre, hindi ko sinasadyang maging kasalanan ng ating lihim." Kinabukasan, kumalat ang balita sa buong bayan. Sabi ng mga pulis, may karelasyon daw siya na lalaking binabayaran niya. Isang dating choir member na nawala ilang araw bago mangyari ang krimen. Walang nahuling sospek, pero ang usap-usapan, nakita raw si Father Martin ilang gabi matapos siyang ilibing. Naglalakad sa gilid ng simbahan, bit-bit ang rosaryo at umiiyak. Ilang linggo matapos pailibing si Father, bumalik ako sa simbahan para linisin ulit. Tahimik, tanging tunog ng hangin at tik-tak ng orasan. Habang pinupunasan ko ang altar, napansin kong gumagalaw ang kortina sa kumpisalan kahit walang hangin. Nang lapitan ko, ramdam kong malamig ang paligid. At sa ilalim ng kortina, may pulang marka sa sahig, parang bakas ng paa. Basang-basa, papunta sa krus sa gitna ng altar. Nang sundan ko, bigla akong kinalabutan. Sa salamin ng santo, may refleksyon na lalaking nakasuot ng abito. Umiiyak at tumahawak sa dibdib. Nang lumingon ako, wala naman talaga. Pero naririnig ko ang mahinang bulong. "Patawarin mo ako." Simula noon, gabi-gabi, tuwing alas 10, oras kung kailan madalas bumisita ang lalaking iyon, naririnig mo sa lumang simbahan ang tunog ng kampanang hindi naman tinutugtog. At sa bawat tunog nito, may mahinang pag-iyak na mahalo sa hangin. Ang mga bagong pari na tumira sa simbahan, lahat sila umaalis pagkatapos ng ilang linggo. Sabi nila may humahaplos daw sa kanila habang nagdarasal at may boses na paulit-ulit na sinasabi, "Hindi ako tinanggap, patawarin mo ako." Ngayon, sarado ng simbahan. Ginawang heritage site pero walang gustong magbantay sa gabi. At tuwing dumadaan ako roon, lalo na kapag maulan, may nakikita akong anino ng lalaking nakaluhod sa altar, umiiyak habang nakatingala sa krus. Parang humihingi pa rin ng kapatawaran para sa kasalanang itinago niya hanggang kamatayan. Kung minsan iniisip ko, baka hindi lang siya ang dapat patawarin. Baka pati tayo, dahil mas pinili nating husgahan kaysa unawain kung gaano kabigat ang kanyang pinasan. Magandang araw po sa lahat ng mga nakikinig. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Laura, 26 years old, taga Tarlac. Matagal na akong silent listener ng channel mo, Sir Misterio. At ngayon na ako nagkaroon ng lakas ng loob na magbahagi ng kwento. Isang karanasang hindi ka malilimutan tuwing dumarating ang araw ng undas. Noong nakaraang taon, October 31,
Inutusan akong maglinis ng puntod ng lola ko sa lumang sementeryo sa amin. Tanghali pa lang ay marami ng tao. May ilang ding nag-aayos ng bulaklak. May naglilinis ng lapida at may mga batang naglalaro sa paligid. Habang nagwawalis ako, napansin kong may isang batang babae na mga 8 o 9 na taong gulang. Nakasuot ng puting bestida at may hawak na maliit na teddy bear. Tahimik lang siya. Naglalakad mula sa isang puntod papunta sa isa pa. Parang may hinahanap. Una kong inisip na baka anak ng isa sa mga dumadalaw, kaya hindi ko pinansin. Pero nang lumapit siya sa puntod na nililinis ko, doon ako nakaramdam ng kakaibang lamig. Ang sahig sa paligid ay basa, pero ang mga paa ng bata ay tila hindi nadudumihan. Ngunit higit sa lahat, ang teddy bear na hawak niya ay luma, upas at may bahid ng abo. Pagbalik ko kinabukasan, undas na mismo. Muling lumitaw ang batang yun. Ngunit ngayon, kakaiba na ang kilos niya. Hindi na siya naglalakad. Nakaupo na lang siya sa tabi ng isang puntod, malapit sa malaking puno ng akasya. Nakayuko lang siya, tila malungkot. Habang pinagmamasdan ko, napansin kong ang lapida sa puntod na iyon ay may pangalan ng batang babae. Parehong edad, parehong apelyido sa mga nakasulat na lapida sa paligid. Lumapit sa akin ang isang matandang babae at sinabi na may batang namatay sa lugar na iyon. Mga 10 taon na ang nakakalipas. Ayon sa kwento, noong undas din nangyari ang trahedya. Naiwan daw ang bata sa sementeryo matapos magsara ang gate na mga 7:00 ng gabi. Sinubukan niyang umuwi mag-isa, pero nasagasaan siya ng mga rumaragasang sasakyan malapit sa sementeryo at hindi na nakaligtas. Simula raw noon, tuwing undas, may mga taong nakakakita sa isang batang pagala-gala sa sementeryo. Lagi may dalang teddy bear. Hindi nananakit, hindi nagsasalita, pero parang naghahanap ng kakampi. Marami ring nagsasabing tuwing may batang naliligaw sa sementeryo, kadalasan ay sa puntod ng batang yun sila napupunta. Parang inaakay papunta sa kanya. Pagkatapos kong marinig ang mga kwento, binalikan ko ang lugar kung saan ko siya unang nakita. Wala na siyang bakas. Ngunit nang tumingin ako sa paligid, may nakita akong isang maliit na teddy bear na basa ng hamog. Nakapatong sa mismong puntod ng batang yun. Wala namang ibang tao roon. Mula noon, tuwing undas, dinadalang ko ng bulaklak ang puntod ng bata. Hindi dahil sa takot ako, kundi dahil sa awa. Baka kasi hanggang ngayon, hindi pa rin niya alam na pumanaw na siya. At kung sakaling mapunta kayo sa sementeryo ngayong undas at makakita kayo ng batang babae naglalakad mag-isa, ngumingiti at may dalang teddy bear, huwag kayong lalapit. Dahil baka siya yung batang matagal nang naghihintay ng makakasama sa kabilang buhay. Magandang araw po sa inyo, Sir Misterio. Lalong-lalo na sa mga listener ng channel mo. Itago niyo na lang ako sa pangalang Erwin, 30 taong gulang, taga San Pablo, Laguna. Matagal na akong silent listener ng channel mo. Pero ngayon lang ako nagkaroon ng lakas ng loob mag-send ng sarili kong kwento. Tungkol ito sa panahong naging saksi ako sa kasakiman at sa parusang kasunod nito. Noong 2019, kasama ako sa grupo ng mga lalaking gumagawa ng hindi kanais-nais na racket. Ang trabaho namin, kung matatawag mong trabaho, ay tiktikan ng mga bagong libing na mayayaman. Kapag may nakitang may magarang kabaong, maraming bulaklak, at mga nag-iiwan ng alahas o pera sa kamay ng bangkay, sinusundan namin kung saang sementeryo ay nililibing. Pagkalipas ng ilang gabi, bumabalik kami. Ang tawag nila doon, ukay ginto. Sabi ng mga matatanda noong unang panahon, uso raw ilibing ang mga alahas ng yumaong mayaman bilang baon. Pero para sa amin noon, pera lang ang naiisip. Wala kaming pakialam sa kasalanan basta mabenta. Isang gabi, nakakita kami ng target. Isang matandang negosyante nakalilibing lang noong umaga. Marangya ang libing, maraming bulaklak
at may mga narinig pa kaming nagsasabing lahat ng mamahaling alahas niya suot pa rin. Kinagabihan, bumalik kami. 4 kami. May pala, flashlight at sako. Tahimik ang paligid, tanging tunog ng kuliglig at tampas ng lupa ang maririnig. Nang tamaan ng pala ang kahoy ng kabaong, nagkatinginan kami. Mabilis naming binuksan. At totoo nga, nakabarong, maayos pa ang ayos ng buhok at punong-puno ng alahas sa leeg at daliri. May pera pa sa kamay at gintong pustiso sa bibig. Kinuha ng mga kasama ko lahat. Walang tinira. Ako naman, tahimik lang. Pero ramdam ko na parang may nakatingin sa amin mula sa dilim. Nang papaalis na kami, narinig kong may mahina pero malinaw na kaluskos mula sa loob ng kabaong. Akala ko hangin, pero nang tumingin ako ulit, parang gumalaw ang daliri ng bangkay. Hindi ko na sinabi sa mga kasama ko, baka pagtawanan lang nila ako. Pag uwi namin, naganya-kanya na kami. Kinabukasan, isa sa amin hindi sumipot sa tagpuan. Sabi ng asawa niya, hindi raw nagising. Nasawi habang natutulog o para bang binangungot. Pero ang kakaiba, puno ng putik ang kama nila at amoy lupa ang buong kwarto. Kinabahan kami pero nagkunwaring okay lang. Ilang araw pa, sinubukan ng isa naming kasama na ibenta ang mga alahas. Pero sa mismong araw na iyon, natagpuan siya sa paliguan. Basang-basa at nakatitig lang sa kisame. Tila nakangiti pero wala ng buhay. Ang sabi ng mga tao, may marka ng kamay sa leeg parang mula sa malamig na putik. Ako na lang ang natira. Gabi-gabi, nagigising ako sa kaluskos ng lupa. Minsan, may naririnig akong mabagal na paghakbang, parang nanggagaling sa labas ng bahay. Tuwing titingin ako sa bintana, may bakas ng yapak, lupa, sariwa, at basang-basa. At tuwing dumadaan ako sa harap ng salamin, parang may anino ng taong nakabarong sa likod ko. Hindi ko na kinaya. Binalikan ko ang sementeryo. Dinala ko lahat ng nakuha kong alahas at ibinaon ko sa mismong puntod kung saan namin hinukay. Habang tinatakpan ko ang lupa, narinig kong may mahina pero malinaw na tunog ng paghinga sa ilalim. Hindi ko na tinignan pa. Mula noon, tuwing may libing sa lugar namin, hindi na ako lumalapit kahit gaano karangya. Kahit nakakita ako ng gintong kabaong, hindi ko na kayang tumingin ng diretso. Dahil minsan, kapag kinuha mo ang kayamanang para sa kabilang buhay, hindi pera ang babalik sa iyo, kundi ang kaluluwang tunay na may-ari ng mga material na bagay na ito.